Hello. Hello, good evening po. Hi, good evening. Welcome to Petty Night. Thank you po. Magandang gabi. Hi, magandang gabi din po. Kinakabahan ako po po. Kinakabahan ka? Opo. Dalawa na tayo. Kinakabahan din ako lately. Hello. Kaya nga. Kakakape ko yata. Ha? Kakakape po. Kakatapos ko nga lang magkape. Ayan, ganda yan. Coffee is a natural antioxidant. Tama, di ba? Yes po. Anyways. What's your name? K. How do you spell the K? K-A-Y po. K-A-Y. Walang I sa dulo? Wala po. Sure? Final Kai answer? po talaga yan, Kai. Kai. Alright. Si Kai. K ay... Ilang taon na si K? 33 po. Calling from what part of the world? China. China! Saan ka sa China? Actually, Macau po. Macau, China. Macau. I've been to Macau several times. Oh, sayang di tayo nagtagpo. Hindi, iniwasan talaga kita. Bakit naman tayo magtatagpo? Ano naman dahilan natin para magkita? Pero nung huli ako nagpunta ng China, kasama ko si Macris, tsaka si Ate Pearly. Yung mga kaibigan natin sa Hong Kong. We were together on a New Year's Eve. New Year's Day. And we spent the day together sa Macau. Oh, nice. Kaso may pasok ako ng New Year, kaya siguro hindi tayo nagtagpo. Hindi, talagang iniwasan kita. Yun talaga yun. Saya. Oy, boy ka, nanonood ka, magandang gabi. Anyways, si Kay, gano'n ka nakatagal dyan sa Macau? 2 years po. 2 taon ka na dyan. Yes po. Sa loob ng 2 taon, nakauwi ka na ba? Opo. Siguro mga 4 or 5 times na. May direct flight na ba tayo sa Philippines dyan? Meron po Macau to Manila, meron din pong meron. Macau to Cebu. Opo. Okay. Kasi kada punta ko ng Macau, sa Hong Kong ko dumadaan. Oh, mas din po kung depende po sa niya. Pero pwede din naman ng Macau. Meron naman siyang direct flight. Kaso late. Ano ba mapapasyalan sa Macau? Sorry, ako lang ba nakakaramdam nito? Di ba yung ruins? Opo. Oversell kasi yan eh. Ano po? Na-oversell sa atin yung ruins na yan. Actually po, kasi ako wala din ako masyadong napasyalan dito kasi puro lakad eh. Hindi, di ba? Tama, overrated. Kasi di ba parang pag chinek mo yung what the things you do in Macau, yung ruins. Pero pag nagpunta ka Yun doon, lang, pero pag wala lang. hindi pa nagpunta doon parang, well, Parang wala lang din siya. yes, it will only have value to you pag inaral mo yung history niya kung bakit may ruin doon. Opo, meron po siyang pagka Yan. daytime, meron po, papasok po kayo doon sa loob. Tapos makikita nyo po yung remains po talaga ng yung mga naiwan doon nung sumabog yung simbahan. Pero kung halimbawa, Meron po picture lang ang habol mo. Wala lang, masabi lang na nagmakaw. Pero, eto malupit, no? Kadugtong kasi nung Macau, yung ruins na yan, yung mga free taste, no? Ay, yes po. Ay, ang lala, puro Pinoy ang nandun. Hindi, Yes po. sorry walang discrimination, pero there's a lot of Filipinos and Indian na ang lala natin doon. Yung free Ang taste. dami po. Yes po. Hindi lang din po Pinoy, madami din China or Chinese. Talaga siya, known. Hindi, kumbaga tayong mga Pinoy namumuna sa free taste doon. Yes po. At ang pinakamalapit na part, may mga empleyador na Pinoy. Alam nila pagkababayan eh. Kabayan, huwag ka na Opo. mahiya, kuha ka na. Pag nagugutom ako, Papa Jack, pag wala nang makain, tambay lang ako doon, daan lang ako doon. Di ba? Hindi ko naman makain kasi vegan ako, di ba? Pero kung Ay, naghahanap ka ng kalahating kilong libre na beef jerky, may ipon mo yan doon. Opo. Di ba? Anyways, Macau is a very good place, especially yung buildings. Parang siyang mini Singapore eh. Puro Yes building po. eh, parang ganun eh, di ba? Yun din yung attractions niya.
Mm. Pero nakakagulat kasi when you're in Hong Kong, you go to Macau, you can spend Hong Kong money in Macau. Tama? Yes po. Pero pag Pero yung yung Macau, Macau, hindi mo magastos sa Hong Kong. kahit saan po, kahit wala nga po tayong yung Macau patakas, hindi mo rin siya mapapalitan sa ibang country. May napapalit ako sa Hong Kong. Pero ang hirap maghanap ng... Opo, sa Hong Kong lang siya. Pero pagka dinala mo siya ng outside na, even sa China, bihira ka lang din makakakuha ng yung ang exchange. baba, di ba? Mm-mm. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ganon? Di ko po sure. Wala ka maitulong? Ano ba? Maitulong to, sige. Ay, nako. May asawa ka na, Kay? Hiwalay po. May anak ka na. Meron po. Okay. Ilan na anak mo? 3. Ilan taon na panganay mo? Mag-11 po sa May. Tapos yung sumunod is 9. Grade Yung 5, bunso grade is 3, tapos? Grade 5, grade 4, Grade saka 4? kinder. Akin. Opo. Yung magte-10 na kasi, di ba? Kasi pag 10 years old ka, grade 4 mag-11 ka. po. Okay, Opo. sige. Anyways, sige. At Ayun po. tawag nito, anong, single mom ka ba? Opo. Yung 3 anak mo, isa lang father? Opo. Hiwalay na kayo? Yes po. Kailan? 1 year na. 1 year na. Nagsusustento? Hindi po. Demanda nyo. Yun nga po yung itinawag ko. Demanda, yun na yun. Yun. Huwag niyong hayaan na yung mga lalaking yan, walang pananagutan sa mga anak na sila naman yung kasama niyong gumawa. Hindi niyo naman ginawa mag-isa yan eh. Kaya niyo bang gumawa ng mag-isang anak? Ano na kasi yung Papa Jack, alam niyo po, unang hiwalay namin is grabe yung stress inabot ko. Umabot na kami ng PAW. Kaso, marupok, nakipagbalikan. Okay, nakailang hiwalay na kayo? Ito po, pangalawa, and final na po talaga kasi Pangalawa, yung una, ano dahilan? Ba't kayo naghiwalay? Ayun po ito po yung isa sa reason kung bakit gusto kong tumawag kasi hindi niya po pinapakinggan yung side ko. So parang pakiramdam niya is kasalanan ko lahat. Hindi niya ina-accept yung kasalanan niya or mali niya. So during that time po, yung first hiwalayan namin, Papa Jack, is 1 month po yung bunso namin. And then during that time, real identity ko po ito, Papa Jack. So kung may mga makakilala ko sa akin, o at least alam nila, tapikin na lang nila yun para at least marinig niya yung side ko. Tapos, taga Davao po kasi ako originally. Tapos nag-settle lang po kami sa Pasig. Okay. Ngayon binanggit ko. And then, third baby namin, 1 month. Pero bago po ako nanganak, pinapunta ko yung mama ko. Okay. So since galing Bisaya, hindi po siya ganun ka-conversant ng Tagalog. And then, 1 month po yung baby. Parang kaka-monthsary lang namin ng baby ng 1 month. May inuman, ganyan-ganyan. Tapos, nag-umpisa lang siya sa napakasimpleng bagay. Kumbaga, nagpatong-patong siya. Wait lang. Mag 1 month yung baby ninyo bagong panganak ka. Opo. Sino nagiinuman? Sila po. Baga parang celebration nila. Siya, yung mga kapitbahay, gano'n, may pa-celebration siya doon, ganyan. Celebration na? Alam, yung 1 month baby, parang gano'n pong nakasanayan namin, Papa Jack. 1 month, 2 months, may konting, ginagawa niyo yung dahilan yung bata para mag-inom kayo? Anong kinala? Sila lang po yun. Gusto niyo mag-celebrate? Naknan po siya? Basta, ganun po yun. After nun, parang may ganong celebration. Tigilan niyo na yung celebration na yan. Hindi yan tama. Walang kinalaman yung bata na. Anong kinalaman ng bata? Di ba? Wala na pong pang-apat. Tapos yun, ayun nga po, Papa Jack. Ito nga. So, since matagal akong siyempre, nung nagbuntis, nanganak, so hindi ako nakakilos sa bahay. So, after nun, gusto kong mag-general cleaning. Okay. So,
Tapos siya naglalaro ng phone, di ko alam, parang mobile game. Sabi ko, yung kasama ko sa bahay, hindi ko naman siya, baga parang pinakisuyuan ko lang. Maliit bata pa, mga 16, tas napakaliit pa na bata. Yun yung tas kasama ng mama ko. Bali parang pamangkin ng sister-in-law ko. Para lang may magtulong na mag-assist. So, sabi ko, pakitulungan mo na si ate, iusog yung ref, ganyan. Para malinisan yung ilalim kasi medyo matagal nang hindi na. So ikaw, kumbaga nag-uutos ka lang kasi siyempre hindi ka pwedeng. Opo. Okay, tama. Opo, hindi naman ako pwedeng magbuhat kasi 1 month pa lang. Tapos sabi niya, sandali lang. So yung kakasandali lang niya, baga parang siyempre parang ikaw, gusto mo lahat matapos na. Kung parang point ko, kung ayaw mo mautusan, huwag ka dyan sa harap ko. Ganun yung ko. Medyo mahadera ka nun pala, no? Hindi naman po. Hindi? Baka lang. Pero nangyari to habang celebration ng Hindi po, tapos na po. Parang kinabukasan parang ganon. Bakit mo kinuwento yung yung celebrate? Wala, mabanggit mo lang. Mabanggit lang. Walang niya. Basta ganun kasi, parang kasiyahan pa kasi bago mangyari yung lahat, magkakasayahan, di ba? Sa bagay. Parang relevant din siya, ganun. Okay. Tapos, syempre, yung mama ko, nakaupo sa tawag dito sa kama. Sabi niya, parang in our language sabi niya, tigilan mo na yan, hayaan mo na yan. Huwag mo na yan siyang ganito ganyan. Parang sinasaway ako ng mama ko in our language. Hala ka, Papa Jack, hindi pa nga tapos magsalita yung mama ko, dinuro niya na. Sabi niya, kausapin mo nga yung matanda na yan kung ano-ano na naman sinasabi. Bisaya din ba yung mister mo? Hindi po. Hindi po siya nakakaintindi ng Bisaya. So, in-assume lang niya na baka siya parang gano'n? Baka akala niya parang inaaway siya o may sinasabing hindi. And para sa kanya daw, disrespectful daw yun kasi bakit daw nagsasalita ng language namin na hindi niya naiintindihan. Ano ba talaga sinabi ng nanay mo nun? Yung totoo, ha? Opo, yung totoo po talaga, Papa Jack, promise. Sabi niya, hayaan mo na yan, tigilan mo na yan, mag-aaway na naman kayo. Kumbaga walang intensyong masama yung nanay mo. Parang opo. Pinapatahimik niya lang saan naman nanggagaling yung inis ng mister mo? Kumbaga parang. Ewan ko po, Papa Jack. Meron ba silang unang away, ganon? Parang meron po Ang dami pong nangyari, Papa Jack. During that time, 5 years na kami. During that 5 years, asit pusa po kami. Normal naman yan. Pero hindi kasi parang, hindi siya nakikinig. Sinasabi ko na sa kanya nang, ayoko nang ganon. Ayoko nang disrespect mo ako in front of your friends, in front of your family, or in front of anybody else. Actually, ano nga yun kumbaga. Hindi mo na kailangan ipaalala yun. Tapos, di ba? May time pa na lagi niya akong, every time na may mga kaibigan siya, doon siya lumalabas na nagpapahangin, na binubuli niya ako. Para sa akin kasi, asawa mo ko. Okay. Asawa mo ko. Kumbaga, parang gusto niyang iyabang na kaya kanyang ganunin sa harap ng friends. Exactly po. So para sa akin, syempre parang bumababa yung self-esteem ko. Kasi nga, asawa kita ikaw yung ini-expect ko na mag-boost ako. May ganyang lalaki. Ito, kikwento ko lang sa'yo. Nasa South Korea ako na nakara. May nagpa-picture sa akin. Mag-asawa sila. Nagpa-picture yung lalaki sa akin. Alam mo, sabi niya sa akin. Siguro gusto niyang iyabang sa akin to. Pero sabi niya, Papa Jack, lagi ako na nakikinig sa'yo noon pa man. Babaero ako dati. Tapos dahil sa'yo, pinagtsagaan ko tong asawa ko Bumait ako. Napahiya yung babae. Mga ganun. Alam ko na hindi niya minimin yung sinabi niya kasi gusto lang niyang iyabang sa akin na nakikinig siya sa akin na matagal na. Pero yung misis niya sa harapan ko, namuti talaga na napahiya sa akin. Tapos wala akong nagawa kasi bahala, sirahin ko ba bakasyon ninyo. Pero yung mga ganun, niyayabang nila na kaya nilang ganunin yung partner nila sa harap ng friends. Especially po kasi, Papa Jack, simula nung naging kami, parang natutunan ko na rin na maging dominant. Alam mo yun, yung hindi na ako umaasa sa kanya na kasi nakikita ko naman din na pag siya lang yung kumikita, hindi niya kami kayang buhayin. Isa pa yung factor na ayaw niya na mag-family planning ako, kaya umabot ng 3 yung anak namin.
Ayaw niya. Hindi, Mag-family planning. yung part na yan, inyo na yan. Baka kasi may mga pamilya Ayun nga niyo. po, kasi, kumbaga parang, Mm. yung reason niya kasi, Papa Jack, is, pag may nangyari sa'yo dyan, pag naoperahan ka dyan, bahala ka, pababayaan kita. Mga ganong linya na, so, parang sa akin naman, wala, asawa ko, ganun ang gagawin sa akin. So, parang, okay, sunod na lang sa'yo para walang Wait. gulo. Hindi ko na intindihan. Ano yan? Ano sinabi niya doon? Baga parang, kasi first baby namin, gusto ko nang alam mo yun yung mag-control. Kahit yung pills or injectable niya. Control. Ayaw Akala ko niya. console. Control. No, Okay. no. Yung ganong Mm. siyempre, ako yung nahihirapan Ako yung nagbubuntis niya. Mm. Parang sasabihin niya, ayoko ng ganyan. Madaming mga side effect yan pagka may nangyari sa'yo, pag naoperahan ka o kung anong mangyari sa'yo. Hindi ko cargo yan. Ayokong pakialaman yan kasi decision Pero yung mga mag-asawa yan. ganong mga reasoning niya na So, inaano ko din man kasi sumunod din naman ako sa kanya. So, may part din ako doon. Pero okay naman. Happy naman ako sa 3 kids ko. Okay. Tuloy mo Tapos, yung kwento. ayun nga. Balik nga tayo. So, ayun po, Mm. Papa Jack. Dinuro niya yung mother ko hanggang sa doon na po nag-umpisa yung malaking gulo namin na Ano sabi ng mother mo? of course, Papa Jack, na ano siya, nasasaktan siya, umiiyak siya. Alam mo ba, sinugod ko pa sa hospital yun. Tinatake ng hypertension niya. As in Ako talagang, nagigets ko yung yung magkasalta kayo ng other language. Kaya lang may excuse naman yung nanay mo kasi hindi naman siya sanay sa Tagalog, sabi mo. Pangalawa, hindi na para ganunin mo nanay ng asawa mo eh. yun nga, dinuro niya po as in talaga, Papa Jack. Dinuro niya na, yung pagkakasabi niya, nakaharap siya sa akin pero yung kamay niya nakatutok sa mother ko na, kasabi mo nga yung nanay mo, Bad ano trip kung yun. ano naman sinasabi. Yan ba yung first Kaya- time? Was that the first time? Actually po, madami na pong beses na ganun siya. Oh. Even sa parents niya, So may history ganun po siya. meron na siyang history Opo. talaga na ayaw nila sa bawat isa o ayaw niya sa nanay mo. Siguro, ganun po. Baga parang kung ikukwento ko lahat ng mga instances na ganun, Papa Jack, kulang yung isang gabi. Okay, o tapos? Ayun po, so parang doon na nag-umpisa yung as in malaking gulo, ganyan. Tapos may mga money issues din, mga ganyan din. So sabi ko, mag-decide na lang ako, sige. Kasi ayaw na ni mama ko na pumunta doon. So sinundo kami ng brother-in-law ko, asawa ng ate ko. So sabi ko, hindi kita pwedeng iwanan dito, hindi kita pwedeng paalisin. Sabi ko, sasama ako. Kasi yung reason ko doon, Papa Jack, na kahit na yung nagpakasal kayo, lagi mong, sabi nila sa seminar, lagi mong piliin yung asawa mo, di ba? Ganun yung ano nila. Pero ang reason ko kasi, kung yung asawa mo naman karapat dapat piliin, talagang pipiliin mo. Pero kung ganun ang ugali ng asawa mo, tapos ipagpapalit mo sa nanay mo, muntik pang mamatay yung nanay mo dahil sa pinagagawa niya. So yun yung time na pinili ko yung mama ko, sumama ako sa kanya. Okay. Umuwi kami lahat sa Davao. Mm-mm. Bit-bit ko yung mga anak ko. Mm. Tapos before kami umuwi, umabot pa kami ng barangay. Nagpa-vowsy pa ako. Wala pang isang oras, nirecommend na kami ng vowsy sa PAW. Okay. Kasi hindi nila mapakiusapan sa sustento. Tapos nung dumating sa PAW, So sa Bausi ayaw niya magsustento? ayaw po. Kasi ang rason niya po, ako daw po yung umalis. So, kaya ko daw yung mga anak ko. Tapos nung dumating kami sa PAW, pinagalitan pa siya ng attorney. Kasi, normally, di ba, nangihingi sila ng expenses ng mga anak nyo para hatiin. So, kung naman, si compute, ang galing yung lahat ng school expenses, diaper, gatas. Wala doon na para sa... Noong time na yan, anong trabaho niya? Sa call center po siya. Pareho po kami. Kumbaga sa sa iyong pagtansya, kaya naman niya yung hihingin mo, parang gano'n. Kaya naman po. Even nga, kahit mag-settle ako ng 5,000 or less than 10,000, Papa Jack, as long as meron. Kaso, Okay. nung dumating kami dun sa PAW, yung expenses na nilista niya, expenses niya, Papa Jack, yung pang laundry niya, kasi hindi daw siya marunong maglaba, so magpapalaundry siya sa labas. Pagkain niya. Okay. Kaya ako basta ganun yung Sorry. Hindi
Hindi kasama sa nilista niyo yung para sa anak niyo? Wala po dun, kapatid. Ay, Kahit yung vuvu! isang na yun. Vuvu! Vuvu! Kaya nga, alam mo ba, Papa Jack, Hindi pag mo lang. nagkukwento ako na, Nilagay niya doon. Nilagay niya, di siya marunong maglaba. Anak, talaga hindi ko na. nakalimutan, pati yung laundry niya talaga kasi hindi daw siya marunong maglaba. Pero kompleto gamit yung bahay namin, Papa Jack, fully automatic washing machine, may fridge, may aircon. Sorry. Sorry. Di. Ay, nako. Alam ko, kahit ako natatawa. Napasaya ako ng katangahan ng asawa. As in, alam mo ba, Papa Jack, pag nagkukwento ako niyan dati, nag-iiyak ako. Ngayon nakakatawa na lang na. Opo. O tapos, ayun. Sabi nung attorney, sir, ano to? Ano to? Bakit ganito yung ano? Hindi expenses mo yung hinihingi ko, expenses ng anak mo. Kasi mas nakakatawa to, Papa Jack, ang sabi niya. Hindi kasi attorney, kailangan ko munang mabuhay bago ko ibigay yung para sa mga anak ko. Ganun yung saan sabi yun? niya. Mamatay muna sa gutom, gano'n? Ayun yung sabi niya, attorney. Sabi niya, sir, ganito na lang. Kita mo yung inis nung ano. Sir, ganito na lang. Patigilin mo na natin sa paghinga yung mga anak mo para mabuhay ka. Kaya hindi ko makalimutan yung mga sinabi ng attorney na yun. Hindi ko Okay, tapos, so, yung kinikwento mo na yan, that was the first hiwalayan? The first time. Opo, At first nagkabalikan pa rin kayo nun? Kasi Papa Jack, aminado naman ako during that time. Parang, nag-rebelde ako sa sarili ko, naghiwalay kami, hindi ko naayos yung, parang wala akong long-term vision tapos during that time is pandemic, tapos lockdown. Malungkot nun, walang kalambingan. No? Inuman, Papa Jack, ganun. Pero, napasama lang ako sa mga maling kaibigan. So, Aminado naman paano ako. kayo nagkabalikan? Wala lang, parang lang siya. Kasi nagkasakit ako, Papa Jack, nasobrahan sa kakagala, kakainom. Hindi ka nagka-boyfriend ng iba? Hindi naman po. Kumbaga talagang labas to the max lang, ganon. Opo. Walwal. During that time, sa probinsya kasi parang unlimited nung pandemic Kahit naka-lockdown, yung pulis yung tinatakbuhan namin Bahala kayo sa buhay nyo. Tapos, Tapos, ayun po, sabi niya, parang ako na rin ang parang, di ko sure kung COVID yun. Kasi hindi ako dinala sa hospital. Pero dumating yung time na talagang hindi ako makahinga. Tapos yung lamig ko galing sa loob. Tapos, as in may time daw, Papa Jack, na dinala nila ako sa isang lugar. Pero wala akong maalala. So, blackout ako. So, parang dinat na rin kung totoo yun. Ganun, parang ganun yung mga term nila. Tapos, after nung naka-recover ako, sabi ko, Lord, ano ba to? Ayoko ng gantong buhay. Parang ganun yung ko. Parang unti-unti kong inano. Tapos after that, na medyo okay. Tapos alam niya rin na nagkasakit ako. Umano naman siya. Doon na siya nag-umpisang magbigay. Tapos bigla na lang niya sabi na, sige na, bumalik na kayo dito. Ganun lang. Walang sorry. Walang plano na ayusin niya. Or walang plano na ganito yung gagawin niya. Na ganyan. Walang ganun. So, parang sabi lang niya, balik na kayo dito. Buko kayo ng ticket. Sabi ko naman, sunduin mo kami. Asan ba kayo na? Nasa? Davao. Tapos siya nasa? Pasig po. Pasig. So, bumalik nga kayo. Okay naman. Lahat. Ano sabi ng nanay mo? Siyempre, di ba may say nanay Siyempre, mo? of course. Ano sabi ng nanay mo? Of course, si mama naman, parang nakaano lang siya sa decision ko. Ikaw bahala kasi ikaw pa rin naman yung asawang pa rin naman yan. Kung anong sa tingin mo makakabuti. So, mama ko, papalyak, wala po yun yung parang, wag yan. Hindi po siya. Wala siyang gano'n, okay. Tapos, nag-ano po kami, okay naman nung ganun pa rin. Apply ako sa work. Kasi hindi talaga kakayanin yung alam mo naman yung expenses din sa Metro Manila. So, okay yung ang smooth ng namin.
Dahil, gano'n pa rin siya. Kumbaga yung the way siya makipag-usap sa akin. Hello? Nandito ako, nagkakamot Ay. ng siko, tapos, Gano'n pa rin siya. Gano'n pa rin siya. Yung parang the way siya makipag-usap, the way niya ako i-bully in front of his friends and family. Pero ako kasi yung nagbago, Papa Jack. Parang hindi ko na siya, I don't mind. Bahala ka dyan. Kaya akala nila, everything is okay. Kumbaga, parang para sa, hindi mo na lang dinamdam. opo, hinayaan ko na Nagpakamanhid lang. ka na lang. Hindi ko na pinansin. Kaya ang akala ng ang ganda ng namin, ang ganda ng parang bilib na yung ibang kasi after pwedeng sabihin ng iba na hindi ganoon lang talaga siya, hayaan mo na. Pero hindi kasi. I mean, you really have to adjust. If a certain Opo. if a certain manner is upsetting your partner, you have to adjust eh. Yes. Hindi ba po. pwedeng sabihin natin na di yan lang talaga siya. Love ka naman. Ganun. Siya mismo. Kung na-upset ka na Ganito nga ako di ba? Tama. Ganun ang sabi niya, ganito na ako eh. Pero hindi ko nga gusto eh. Nade-disrespect nga ako eh. May point ka Ganun naman. Kumbaga, okay lang So, ang kumbaga, tanong, paano kayo naghiwalay ulit? So, ayun na nga po. Andito na po ako ng Macau. Okay. It's money matters. Okay. So, pumayag siya mag-Macau ka? Actually, siya po yung nag-push. Okay. Kumbaga, ang patwiran niya, para daw niya akong gawing, yung sa chess po, siya yung naglalaro. Siya yung chess master. Ako yung mga pawns niya. Sinabi niya yan? Yes po. Alam mo, may point naman siya pag sinabi niya na, let me decide. Alis ka, I'll run the family. Pero para sabihin niya, chess master siya at pieces ka lang niya. Mali yun na. It's Kasi not right siya, to put it that way. chess player daw kasi siya. So, ganun yung niya. So, sabi ko, maano yung matalino yung queen mo eh. May sariling utak yung queen Yun mo. lang, queen. Siya nga yung chess master eh. Ano kung queen ka, sabi? Ayun po. Okay naman yung first year ko dito. Lahat yon, halos lahat ng salary ko pinapadala ko sa kanya kahit may sahod na siya. Walang inventory, walang ano. Pero naman din kasi, yung time na yun, panay uwi ko. Panay? Kumbaga parang panay uwi ko po ng Pinas. Kumbaga, every 6 months. Kasi namimiss mo nga naman yung mga anak mo. Yun nga po, kasi first time ko pong malayo sa kanila, Papa Jack. And then may opportunity naman. Why not? Ano bang work mo dyan? Ano po, sa therapist po. Okay. Tapos, parang, isa lang talaga siya. Isang parang turning point lang talaga ng lahat na parang, yung nangyari yun, is para akong binuhusan ng malamig na tubig, lahat ng, alam mo yun, lahat ng pagtitiis na iniisip ko sa kanya, or pag-iintindi, nawala, nakalimutan lahat. okay. Wala po kaming third party issues, wala pong ganon. Ang haba ng pasuspensa, ano nga yun? Nang dahil lang po sa nagpaabono ako sa kanya para sa 13th month nung kasama namin sa bahay. So bibigyan nyo ng 13-month pay yung kasama sa bahay? Opo. Pero ako po yung nag-decide noon. Ayaw niya daw kasi yun. Sabi ko, mo yun eh. Obligasyon mo yun eh. As nag-hire ka ng kasama sa bahay. So ako, hiling ako magbigay. Kaya lang during that time, so ang sahod namin dito once a month, every end of the month. So sumahod na ako ng November, pinadala ko na sa kanya. And mind you, Papa Jack, yung sahod niya during that time is 20,000 per week. So wait lang. Ikaw ang nagbabayad ng kasambahay. You send every you send the money monthly to the last cent, pinapadala mo. Ang sabi mo, for once, yung 13-month pay, kasi wala sa schedule yun ng pera mo, ikaw muna. Ayaw niya. Pinakamababa, 35,000 ang pinapadala ko sa kanya in one time. Hindi pa yun minsan umaabot ng 1 month. Kailangan ko na naman magpadala. And then, sabi ko, abunuhan mo muna yung pang 13th month ni ate kasi middle of December yun eh. Kasi
ayoko naman na may pera naman ako dito, may extra naman ako na pang dito. Kaya lang ayoko naman na mag-spend ng Christmas, New Year or ano baka may event na ano na wala akong hawak or may emergency ako dito. Wala akong hawak na pera, 'di ba? Kasi Mm. most of my salary nga pinapadala ko nga sa kanya. Tapos sabi niya, "Hindi, alam mo na ba na obligasyon mo 'yan, na parating na 'yang ano na 'yan, bakit hindi mo nilaanan?" Sabi ko, "Bakit hindi mo mapabigyan? 'Di ba sumasahod ka ng 20K weekly?" Sabi niya, "Pera ko 'yan, huwag mong pakialaman 'yan, sahod ko 'yan." What? Baga "Sahod ko 'yan, wag mong pakialaman 'yan dahil pera ko 'yan." Gano'n Sabi ang ano niya. niya. Yes po, Papa Jack. Sabi ko, "Talaga gano'n? Gano'n yung iisipin mo? Gano'n talaga?" Sabi niya, "Oo, ganyan." Tapos right there and then, Papa Jack, in-end ko yung call kasi ayoko yung magsasalita ako ng marami, ganyan-ganyan. And then nag-deactivate ako ng social media, binlock ko siya, lahat-lahat ayoko kasi alam mo yung ma-trigger ako kung ano naman ang masasabi ko. So, nag-calm down ako. Okay. Pero siya, sa side niya, instead na parang alam mo yung i-fix niya or what, though binigay niya yung 13 month doon kay ate, pero nasabi niya na yun, na ano niya na yun, tapos wala siyang ginawang actions para makausap ako for 1 month. Hindi niya ako kinakausap. Well, So, if we interpret a guy's body language, para sa kanya ang reach out niya ay ginawa niya yung gusto mo. pero para kasi sa akin, Papa Jack, nasa malayo ako eh. I need communication eh. Kumbaga, at least asawa pa rin ako. Parang nandun pa rin ako sa babae na nagde-demand ng, alam mo yun, yung care mo or yung suyuin mo naman ako. Alam mo yun, yung kasi hindi siya ganun Well, eh. sorry, pero this time hindi kita makampihan kasi ikaw ay nag-deactivate. Mm. Pero Nung, ito nag naman, nung, Papa no, Jack, no, 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 nung nag-reactivate ka, it would have been your task to reach out. ito po, Papa Jack, alam niya yung Viber ko. No, no, Kasi, no, 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 no. If we go there, this conversation will become stupid. Nag-deactivate ka. An intelligent guy or stupid guy would get the signal na ayaw makipag-usap. Binigay niya sa iyo yun. Hala, hello? Hello? Ang pusang gala. Anak ng Pasig naman kayo. Tapon noon, tapon dito. Nangyari? Naputol? Yan, na-deactivate tuloy yung line. Pati ako dine-activate na rin niya. Ugali talaga. Hello? ay, nawala yung wifi. Di ba, tinan mo, dine-activate mo rin ako. Ugali mo talaga yan eh, ha? May ugali ka talaga, no? Wait lang. Hindi, Balikan ayun ko po. lang. Balikan ko lang. Sa part na yan, hindi kita makakampihan. Mali ka doon. Opo. Because you deactivated eh. Yun nga po, Diba? kasi, That's kumbaga completely on you. When you deactivated, kahit sabihin mo, alam niyo yung number ko sa Viber, sa WhatsApp, ano ba yung mga kung ano man, Telegram, Pero, kahit ano pa opo. yan, nag-deactivate ka. Any stupid or smart guy would get the message na ayaw mo makipag-usap. Pero ito na nga po, Papa Jack, yung twist. Mm. December po yung nangyari. Mm. And then, January, nakaschedule siya mag-tour dito. Mm. So, since malapit na siya mag-tour, nag-reach out siya sa akin. Mm. So, parang ang dating sa akin, kumbaga parang hindi porket parang malapit na yung schedule. Kasi sabi ko sa kanya, ayaw na kitang tumuloy. Kasi ito pa pala, hindi ko nabanggit. After nung nangyari nun, di ba, sumasahod siya ng 20K per week. Laki ng sweldo niya, 80 isang buwan? Kasi nag-VA po siya eh. Mm-hmm. Tapos, ang nangyari, ang bilis ng karma sa kanya, natanggal sa trabaho. So, tapos hindi na rin siya parang nagpursige na mag-apply. Pero kahit ganun po yung nangyayari, nagpapadala pa rin po ako.
kausap ko araw-araw yung mga anak ko. Tapos yun nga, parang doon na siya nag-intention na mag-reach out sa akin kasi malapit na yung flight niya. So, before his flight papunta dito, nag-usap kami. Sinabi ko na talaga sa kanya. Sabi ko, sa loob ng almost 1 month na yon, doon ko na-realize na talagang yung relationship natin is wala na talaga. Wala nang wala nang love, wala nang kumbaga, even respect, wala na. So sabi ko, wag ka nang pumunta dito. Ayaw na kitang makasama, ayaw na kitang makita. Tapos during that time, nakikipaghiwalay na ako kasi for that time, doon ko na-realize, ay, hindi ko na pala talaga siya mahal. Kumbaga parang wala na talaga, nag-give up na ako. Ganun yung ko. So, nung gusto niya pumunta ng Macau, ayoko na siyang papuntahin. Sabi ko, wag ka nang pumunta. Sabi niya, hindi, sayang kasi yung ticket, sayang all set na. Sabi ko, kung mag-i-insist ka talaga, wag mong i-expect na same pa rin yung treatment ko sa'yo. Okay. Kumbaga parang binigyan ko siya ng disclaimer na hindi na ako parang baka mabastos kita, baka makapagsalita ako na hindi maganda, baka mag-away lang ulit tayo dito. Ganun yung ko sa kanya. So, nagpunta siya? Nagpunta pa rin po siya, Papa Jack. Tapos ni piso wala siyang dala. Okay. Lahat ako po. Hindi ko naman baga parang lahat po ako, sinolder ko pa rin. Pinapakitungan ko pa rin ng tama. Ministerial, ikaw talaga kasi you're hosting him, tsaka asawa mo naman. Yun nga po. Tapos, andito siya for more than 1 month. Hindi kayo nagkasundo na sa loob ng 1 buwan? Parang umukoy naman, pero alam mo yung parang ang pangit niyang sabihin na parang umukoy na, parang nagiging okay na lang kasi nga mag-asawa nga kayo. Parang ganun, pero deep inside sa heart mo is parang wala na. Tapos may one time, Papa Jack, medyo relevant to sa story. Baga, during that time, kasi nga araw-araw parang gusto kong huminga. May friend ako, babae. So, kami, kasi yun yung banding namin eh. Baga, minsan nag-chill bar kami, ganyan. Pero kami lang. Tapos kasama yung boyfriend niya, tapos 3 kami, ganyan. Tapos during that time, ganun ulit. Tapos nagdadalawang isip pa ako kung isasama ko ba siya o hindi. Kaya lang, sabi ko, kung isasama ko siya, hindi ko naman mailalabas yung mga sama ng loob ko, yung dun sa friend ko, alam mo yun? So, parang wala din. So, ayun. Okay na, then fast forward. Anong ginagawa niya kapag lumalabas ka di ba? One time lang po yun, during that time na nandito siya, one time, nasa bahay lang po siya, sa room po, nanonood siya ng actually, gumagawa naman siya ng way na pero parang nasa akin na parang wala na. Alam mo yun, parang ayaw na, wala na talagang affection, ganon. Tapos yun, one time lang yun na nangyari na nag-bar kami ng friend ko. Tapos pag uwi namin, lasing na lasing kami dalawa, gumagapang kami. Nakita niya yun. Sinundo niya pa nga ako sa Tapos kasama ko pang umuwi yung friend ko dun sa bahay. Dun siya natulog sa room ko. Pero sinundo din siya ng boyfriend niya. Then, akala ko, wala lang yun. Everything is okay, ganyan. Tapos after 1 month, bumalik siya. Umuwi siya ng Pinas. Then, doon na nga nangyari. After niya, wala pang 1 linggo. Doon na naman lumabas, nagka-issue na naman kami sa pera. Kasi ayaw niya. Tapos, ang pinaka-main ko kasi concern sa kanya, mag-apply ka, i-push mo mag-apply kahit maliit yung sahod. Kasi hindi na siya tumatanggap ng sahod na 30,000. Kasi nakatikim siya ng 80,000 eh. So sabi ko, kahit maliit yung sahod, kahit nga 20,000 yung sahod mo, basta magtrabaho ka. Kasi nga, syempre, pag magulang ka na, kung ano meron, kukunin mo. Tapos yung issue pa namin, Papa Jack, ayaw niya magtrabaho kasi gusto niya daw i-push yung field niya. Ano ba field niya? Ay, 42 years old na siya. 42 ba? Hindi. Yeah, 42. Mamalay ko, ako ba mister niyan? Tanong mo sa akin, Tapos, siya, computer engineer. Gusto niya daw pumunta sa field doon. Sabi ko, hindi mo na pangarap
mo yung bubuuin mo ngayon. May mga anak ka na, pangarap na ng anak mo yung buuin mo. Kung anong kaya mong gawing trabaho, yun yung gawin mo. Hindi na Tama, to about tama sa ka naman passion pero mo. mali yung pagkakasabi mo niyan. That is very discouraging. Mm. Kasi ilang beses ko na rin po siyang No, no, no. sinuportahan. Kaya lang, Tama naman. Tama naman yung yung gusto mong sabihin na uunahin mo yung anak mo. But the way you said it, mali yun. maybe. Mali yun. Mali yun. Ang kups ng Kasi pagkakasabi mo. kasi parang ganun yung namin, Papa Jack. Parang way kami mag-communicate sa isa't isa. So pareho Parang lang pala, nakasanayan. pareho lang pala kayong Mm. bastos sa bawat isa. Kasi parang, Hindi, bastos siya sa harap ng naging mga friends niya sa defense. inyo, pero ikaw din, bastos ka rin sa kanyang magsalita. Parang siguro naging Pareho ganun, lang. naging ganun. Pareho lang kayo. Mm-mm. Ganun nga yung nangyari. Mm-mm. Okay. Tapos, ayun po. Okay. After nito, after niyang makauwi, tapos, ang pinaka, niyan, sabi ko sa kanya, sige, ganito ang gawin natin. Kasi ayoko po yung, alam mo yung parang pakiramdam ko kasi, Papa Jack, is, dahil may ganung sahod ako, may ganun akong pinapadala sa kanya, nagiging kampante na siya. Okay. Sabi ko sa kanya, kahit na magkano yung sasahurin mo, basta may may sahod ka. Ayoko yung parang aasa ka na lang din sa ko. Kasi wala na siya, tapos panigala na siya. Minsan iniiwanan niya pa yung mga anak ko na mag-isa sa bahay. Pag nagde-day off si ate, tapos aalis din siya, mga bata lang dun sa bahay. Kumbaga parang yung worries ko, wala akong peace of mind na nandun yung mga bata. Tapos sabi ko sa kanya, sige, kung hindi ka magtatrabaho, ganito na lang. Whether you like it or not, whether may trabaho ka o wala, fixed ang ibibigay ko sa'yo, 20,000. Sabi kong ganun ba? That will cover the expenses for the kids. Kasi siya naman yung nakatoka doon. Yes po, Papa Jack. Kaya lang ang Actually, gusto dapat nga mangyari, hindi mo obligasyon to kasi Exactly. able body naman kayo parehas eh. Exactly po, Na ang Papa dating Jack. kasi para naging normal na sa inyo na ikaw yung dapat maghanap buhay. No? Kaya lang, dumating ako sa realization na ayoko din na i-tolerate yung yung alam mo yon na aasa na lang siya, na ganun. Ayoko pong i-tolerate. Yun po sana yung plano ko. So, mag-ano ka dyan sa 20,000, so ikaw na bahala sa the rest. Kaya lang, ang gusto niya din expenses pati lahat. Expenses sa bahay, lahat ng food nila, lahat ng nagsasum up siya ng 40,000. Sabi ko, parang ganun din yun. 'Di ba? Parang pati ikaw na rin ang binuhay ko. So, anong tanong mo sa akin, ma'am? Ay, naku, Papa Jack. Actually po, ang nasabi niyo na po sa akin ng una, pagbungad ko pa lang eh. Ang purpose of calling po sa inyo is sana marinig niya to, na sana hindi po kasi ako yung pinapahirapan niya or pinaparusahan Wait lang. Tumawag ka para marinig niya to? Kasi Papa Jack, sana hindi po nag-post kami ka na lang nag-uusap. tapos tinag mo siya. No, Maririnig hindi to po ng siya ganun. ang point ko, kung yun lang ang purpose mo, edi ilan na nanonood sa atin? 2.8 nanonood. Bali 3.3 ang nanonood sa atin ngayon. Yun lang ang purpose mo? Actually po, parang na rin po, vent out na rin, ganyan. Tapos, kumbaga, aminado naman ako on my side na medyo may mali din ako sa side ko, sa Anong part mali mo? ko. So far, wala ka pang inaaming mali mo eh. Kasi nga po, ito po, medyo naging dominant po ako sa relationship namin. So parang, pag every time na nag-aaway kami, kasi yun din po yung concern niya sa akin, na parang hindi ko siya sinusupport, hindi ko siya inaano sa niya, yun yung rant niya. Kumbaga parang, actually, totoo naman siya. Totoo naman siya din. Opo. Kaya nga doon po ako medyo aminado talaga na nagkulang din sa part na yon. Baga parang ang side ko naman doon, baga parang kaya kami hindi nagkakasundo from the first place kasi naniniwala ako is ikaw lalaki, you should be the main provider and protector. You are not wrong. But the thing is, from the start of our relationship,
binabackupan ko na po siya when it comes to financial. So yung support na ini-expect niya coming from the wife, yung support na suppose I'm the one nurturing my kids, hindi ko po siya nagagawa. Kasi pagod sa trabaho, night shift, so pag-uwi sa bahay, tulog. So, alam mo yung ganong responsibility mo sa asawa mo. Anong tanong mo sa akin, Kay? Ayun Hi. po. Papa Jack. Actually, hindi ko po alam kung ano yung itatanong ko sa inyo kasi sa situation namin, all is baga parang naghihintay na lang. Ang hirap kasing kumilos na nandito ako sa ibang bansa. Ang plano ko is talagang sasampahan na siya ng kaso. Kaya lang, hindi ko nga alam yung way dito. And then, kumbaga at least binibigyan ko siya ng chance sana. Pero, Wait lang ate. Kumalma ka muna. Daldal mo no? Okay, sabi mo binibigyan mo siya ng chance. Paano mo ginagawa? Not for me Paano mo Not for me. Tinatanong kita, paano mo ginagawa yon? Kumbaga sa amin dalawa, Papa Jack, wala kaming communication. Sabi mo Pero kasi, gusto wait ko- lang. Sabi mo binibigyan mo siya ng chance. Paano mo ginagawa yan? Binibigyan ko siya ng chance para maging tatay sa mga anak niya. Paano mo ginagawa yan? Wala din akong ginagawa na way sa kanya kasi pag Hindi, pinakausap no. ko siya, nag-aaway kami. Kiniklaim mo na binibigyan mo siya ng chance. Ba't kiniklaim mo yan? Paano mo nagagawang binibigyan siya ng chance? Para maklaim mo na... Kasi open po yung communication niya sa mga anak ko. Hindi yung sa mga anak mo, tinatanong ko dahil ikaw ang nagsabi binibigyan mo siya ng chance. Ang chance na sinasabi ko, Papa Jack, is to become like to stand up as a father. Kasi para sa akin, wala na siya yung sa aming dalawa. So, yung sa kanya na sa mga So, anak niya. wait lang. Siya ngayon ang may toka sa mga bata. Wala po, Papa Jack. Nasa Davao po yung mga anak ko. Dinala ko po sa Davao. Okay. So, open yung communication niya. Dinala mo, kapatid. wait lang. Kumalma ka. Mm-mm. Dinala mo sa Davao yung mga anak mo. Mm-mm. Kailan? Last year po, July. Did he agree to that? Actually, siya po yung nagsabi. Sabi niya, kunin mo yung mga anak mo dito kasi hindi ko na sila kayang pakainin. Oh, okay. So, anong... Ang nangyari pa niyan, Papa Jack, nung nandyan ako, dapat hindi ko dadalhin sa Davao. Ako pa yung gumagawa ng paraan during that time na magka-banding sila ng mga anak niya, na alam mo yun, mapalapit sa kanya. Kaya nakikita ko wala. Ako ba ang mag-effort? Parang yun yung ano ko. Parang durog. Ako na nga yung pagka nag-adjust bilang asawa na mag-ano sa kanya. Tapos pati ba naman yung mga anak niya, parang nagmamakaawa pansinin niya. Ganun yung ano. So, ang ano ko kasi, Papa Jack, iniisip ko na mag-file na ng case. Ano kaso? Kaya lang, What case are you going to file? ano po, Bausi. Kasi may recommendation naman nandito po ng PAW. Di ko lang, yun po, di ko lang sure kung valid pa yung first namin. Na may yung PAW. Kaya, mahabang proseso po. Ang gusto ko lang sana sa kanya is, alam mo yun, kausapin niya yung mga bata, siyang mag-initiate. Kasi, syempre, mga bata, hindi naman yan, baga, gusto nila. Pero dapat tayo pa rin magulang ang nag-i-initiate. So, you are calling me to ask me kung kakasuhan mo siya o hindi? Actually, baga parang just to parang validate lang din kung valid pa yung feelings ko na ganito, na ganyan. Ano na ganito, na ganyan? Ano maintindihan ko doon? Kung valid ba yung ganong decisions ko na talagang totally cut. Andyan pa po kayo. Nandito ako, naguguluhan ako. Ba't mo ako tinawagan ulit? Just for validation lang po. Na? Na ganito po, na kasi since ang sinasabi niya po kasi is napakababaw ng reason ko kung bakit ako nakipaghiwalay sa kanya.
na gano'n. No, tapos na tayo dyan. Hiwalay na kayo. I Mm. mean, whether tama o mali, the deed has been done. Mm. Alright? Tapos na tayo sa part na yun. Whether masagot natin yan o hindi, that part is Tapos over na. na. Okay. Anong gusto mong itanong sa akin? Ayun nga po, parang nagka-come up pa rin dun sa first na sinabi niyo sa akin, since it boils down dun sa pagpa-file nga dun ng vouchy, Mm. which is medyo alam ko naman na po So, yung hindi na siya sagot. hindi na siya nag-sustento talaga. From the start po, Ah, na kinuha ko yung mga bata sa kanya, never siyang nagbigay. okay. Kasi hindi na rin ako nag-attempt na manghingi sa kanya. Kasi nga po, alam ko na po yung first na nangyari. May stress lang ako. Okay. Pero Gusto mo akong tanungin kung hindi ko lang alam. gusto mo akong tanungin kung kakasuhan mo siya o hindi. Mm. Kakasuhan mo. Yun nga po. Ang hindi ko lang alam kung kailan ako kasi ang last time na nag-ano ako, kailangan ko pa pumunta ng Pasig. Well, hindi ko alam yung proseso. Hindi, Yun nga I cannot tell you the exact process. You know that better than me kasi ikaw na yung dumaan dyan. Diba? But kasi, let's be honest here. If what you're after is that maging responsable siya sa pagbibigay ng sustento sa mga anak nyo, at if vouchy is the only way for him to realize na kailangan niyang ibigay yung sustento, then do so. Yun nga po. Hindi Pero natin pag-uusapan pa kung tama o mali. Karapatan mo naman yun. Tsaka siyempre yung mga bata, kailangan nila ng makatanggap sa tatay nila, no? Di ba pwedeng hindi? actually po, Papa Jack, is nag-give up na nga ako na makatanggap sila ng monetary help dun sa tatay Hindi, nila. At least man lang have Hindi mo relationship. Hindi mo pwedeng mag-give up ka sa part na yon. You have to insist na kailangan niya ibigay yung obligasyon sa mga bata. Given the history na kahit nung kayo pa, kasi ganito yan, ano? Kung nasa isang bahay ka't mag-asawa kayo at ang setup ninyo, alright, ay siya nag-aalaga sa mga bata, toka niya yon, nasa abroad ka, at toka niya yung mga bata, okay lang na wala siyang trabaho kasi siya naman ang nakatoka. Pero yung he is completely detached sa buhay ng mga bata at wala siyang binibigay na kahit ano, hindi mo pwede yan. You are not supposed to allow a guy to evade yung kanyang obligasyon. Kasi ang dami-dami lalaking ganyan ngayon eh. Diba? Kasi alam nila na may mga babae na strong, independent, kaya naman. Diba? Ang mga babae ngayon, hindi nyo naman gugutumin yung mga anak ninyo. So, alam ng lalaki na hindi matitiis yung na hindi gampanan yung obligasyon na kahit iniwan nila. Maraming ganyan lalaki. But, okay, yung part na yan, settled na yung part na yan. No? Kung kakasuhan o hindi. If you think, di ba? If you think the only way for him na maobliga, na magbigay, ay kasuhan siya to file a case sa kanya, sa vouchy against him, then do so. Yun nga siguro talaga ang ano niya. Kasi actually, alam mo yung nagmamakaawa ako sa kanya. Kahit huwag ka nang magbigay, have a relationship sa mga anak mo during that time. Pero ayaw talaga. Ang reason niya, siya daw yung tatay. Pagdating ng araw, hahanapin daw siya ng mga anak niya. Sabi ko, hanapin ka ng mga anak mo if you're present growing up. Well, Kasi wala. pwedeng tama siya doon pero ang bastos lang pakinggan. Pwedeng, di ba? Pwedeng hahanapin siya ng mga bata. Tama naman siya. Oo. Pero hindi para sabihin mo, hindi para i-reserve mo yung karapatan mo bilang tatay, di ba? At wawalangin mo muna to na balang araw mabuburat naman yung kapabayaan ko kasi tatay naman ako, hahanapin pa rin ako. Hindi naman din tama 'yan. Ganun yung ano niya, reasoning niya. Pero okay na rin at least na ilabas ko yung kasi hindi rin kasi ako masyadong nag-share ng ano po, Papa Jack, ng ganitong Gano'ng katagal na problem kayo ko. hiwalay? 1 year po. 1 year. May jowa ka na. Wala po. Naghahanap ka na. Actually, pinag-usapan namin yan, Papa Jack. Kaya yung yung sagot ko dyan is yun yung reason kung bakit ginamit niya para i-atake ako. Anong sagot mo sa kanya? Sabi ko, I'm not closing my door. Sabi ko, Well, tama ka naman sa part na yan. I'm
not closing my doors. I'm still young. Hindi ko naman pwedeng i-end yung parang life ko just because naghiwalay tayo. I still have to continue my life. Pero, syempre, ngayon, enjoy muna. Well, ganito, kakausapin kita masinsinan before we end this. Na. Because I believe I don't have much that I can offer you kasi yung purpose ng pagtawag mo is just to vent Vent out Hindi naman para humingi ng payo. I think you basically know exactly what you're doing. No? Pero alam mo, let me just pick this up from when you said na you're not closing your doors at bata ka pa naman. No? Let me just pick it up from that part. Ready? The next time that you fall in love again or you have a partner, siguro mag-tame ka lang ng konti, no? Because it's not wrong to have a very strong personality. It's not wrong to be that, kumbaga yung oozing independence that you have. That's not wrong. Actually, that's a very admirable trait that you have. Tama, no? Kaya lang maybe your ways of yung paraan mo on how you make your intentions known is a little bit rough on the edges, no? Medyo outspoken talaga ako, Papa Jack. Tapos No. I speak my mind. I'm sorry. No, stop patronizing yourself. Wag mong purihin ang sarili mo. You know when you do that, no? When you, outspoken talaga ako eh. I speak my mind. Ano pagkakaiba mo sa mister mo, nakupal sa harap ng kaibigan niya? Hindi nag-adjust, ikaw din nag-adjust. Hindi pareho kayong coops. You are basically the same attitude that's your husband. You mirrored him, di ba? Perfectly sa part na yan. Tingnan naman sagot mo sa akin. Outspoken talaga ako. Paano ko yan din ang sagot niya sa'yo sa mga reklamo mo sa kanya? Outspoken talaga ako. Ganun talaga ako eh. Ay di pa paano yan? You see my point? By saying na medyo outspoken po talaga, it's basically saying na hindi ako mag-a-adjust. Ito talaga ako. That's not, hindi pwede yun. Hindi mo pwedeng hindi ka mag-a-adjust. When one day you get to end up with somebody again, di ba? Maybe a partner ulit, no? And hopefully makatagpo ka. Bata ka pa naman talaga, di ba? 33 ka lang, fresh pa yan, no? Di ba? Hindi po pwedeng ganyan ka pa rin. Yes po, that's why I'm trying. Say! Po. Let me finish my thought. Hindi po pwedeng ganyan ka pa rin. Nawala yung relasyon mo sa tatay na 3 anak mo. If it's destined na maghiwalay kayo, kasi according to your story at face value, sige, I'll let me take your story at face value. If sa kwento mo sa akin, yung tatay ng mga anak mo did what he did. Madamot, matuos, mabilang, 'di ba? Kumbaga hindi inclusive sa kanyang efforts na meron siyang asawa at anak. 'Di ba? Kung ganyan 'yan at nawala kayo at hindi ka matututo, if there is no ounce of learnings that you can gain or learn from all of this, itong chaos na to, na hindi mo makikita kung may misgivings ka o pagkakamali ka, at nagjowa ka ulit, baka maiwanan ka lang ulit. So, this could have been the biggest lesson of your life. So, wag mo siyang baliwalain. Tignan mo kung ano yung pwede makuha mong lesson dito. Exactly po. Kasi medyo coops kayo, alam mo yan eh. Alam mo yan, pareho kayo. Aray ko. Totoo. Alam mo, minsan, we are the last people to realize na may mali tayong ginagawa. Matter of fact, kahit nga nare-realize natin na may mali tayong ginagawa, we are the last people to admit na may mali tayong ginagawa. Di ba? So matuto ka dito.
Yung sinabi mo sa kanya na magmamahal ka pa ulit, totoo naman yun eh. Sure naman ako eh, di ba? Actually, meron na po siya. Yun pa, di ba? Hmm. Hayaan na natin siya. I mean, Kaya nga. kung talagang nakipaghiwalay ka na at ayaw mo na sa kanya at meron na siya, yun, di ba? Kahit man hindi ganoon katotoo, maybe one day, but try to be happy for him. Kung hindi man, try not to be in the way of his happiness. One day ikaw Okay din naman naman. po ako dun. Oo, one day ikaw din naman. Pero matuto ka muna. Ano yung mga nagawa mo that contributed kung bakit yung relasyon niyo mag-asawa, 'di ba, turn into ruins? Aralin mo para hindi maulit. Kasi kung magmamahal ka ulit at you will end up you're going to end up yung next mo matatapos o magwawakas in the same manner with the same reasons. Sayang. Gets mo? Yes po. Okay? Pero kung ang tanong mo lang dito is kakasuhan ko ba, kung if that's the only way para maobliga siya magbigay ng sustento, of course, by all means. Kasuhan mo. Diba? Kasuhan mo. Para masampo lang. Din po ako. Yes po. Dapat talaga may may dedicated na sa ngayon ng gobyerno sa mga magulang na delinkwente. Kasi kumbaga, ang ano niya yung bawsi kasi ano yun eh, andun lahat ng reklamo, di ba? Pananakit, kompleto yun, di ba? Domestic violence and what. Dapat yung pag-abandon na, dapat may specific diyan eh. Yun lang, sa ngayon ng gobyerno lang, di ba? Yung bawsi kasi is napakalawak broad, na. Tama. And anyways, well, I have nothing for you other than to wish you the best that life can offer you. Thank you, Papa Jack. Pasensya na kung sumakit ulo mo. No, you're okay. You're okay. This is my job. Oh. You call me, you're my friend. Yes. Ganun lang kasimple yan. You call my show, you become my friend. I'll treat you as such. Ang hirap din kasi dito sa ibang bansa, Papa Jack. Kumbaga parang hindi rin, alam mo yun, parang hindi rin kasi ako masyadong maano sa mga kaibigan. Baga, bilang lang sa daliri yung mga nakakausap ko na friends ko na share ko ng ganito. Well, good luck sa'yo, ma'am, ha? Yes, thank you. May mensahe ka ba sa mga anak mo? Ano lang naman po, hindi rin naman sila nakikinig pero they always know we always talk every day. They know that I love them. Kaya okay na rin po. Doon na lang sa tatay nila na ano mensahe para sa mga anak nila. Kumbaga parang hindi naman ako yung pinapunish niya dito sa relationship namin. Kasi when we end our relationship, kumbaga ako yung pinunish mo. So, isipin mo yung mga anak mo para sa mga anak mo lagi. And last time we talked, I already told you that I forgive you for what you have done and I also ask your forgiveness. So, I think we are okay, but maybe we are not ready to talk yet. But even me, I'm always ready to talk as long as when it comes to the kids support. Yun lang. Kasi siya yung nang-block sa akin, Papa Jack. Hayaan mo na. Ginagawa mo naman dati. Gumanti siya. So, hindi mo pwede ireklamo yung mga bagay na ginagawa mo naman dati. Kaya nga. Nakakarma ka lang sa part na yun. Okay lang din naman kasi at least pareho kami kung yun yung way niya para magkaroon ng peace of mind. Kaya lang di parang may girlfriend na nga siya tapos pa-post pa niya about sa akin. Baka pilingera lang ako. Baka pilingera ka lang. Tsaka ba't mo alam? Ini-stalk mo din. Oo nga no. Diba? Hindi kasi na-open ko yung account ng anak ko. Diba? Ini-stalk mo din. Ko. Okay. Diba? May na-monitor. Kaya nga nalaman ko na may girlfriend eh.
Diba? I-stalk mo din. Kung Pero- talagang wala kang pero- pakialam, no. Kung talagang wala kang pakialam, you are going to unburden yourself to everything that has something to do with him. So that includes, Papa Jack, na hindi ko i-open yung account ng anak ko. But may I no, need to open the account of my daughter kasi nandun nakamonitor ako sa Facebook niya kasi yung ginagamit niya sa school. Pero bakit mo So, kumbaga, kinakalkal mo pa rin yung ex mo? hindi naman, dumadaan lang. Hindi mo maiwasan, mababasa mo yung ano. Pero, to be honest, Papa Jack, nung nabasa ko yung, nakita ko yung, No. Nagkaroon siya ng girlfriend. Hindi ko kailangan malaman yan. Kasi hindi kwento yan na dapat mong sabihin sa akin. Kung gusto mo lang tignan yung account ng anak mo, you just go to the messages. But the fact that you are on the wall or timeline ng anak mo, there is more purpose than what you're telling me. So huwag mo akong etyosin. Pwede mo na, iba na lang etyosin niya, wag ako, ha? Okay? yes po. Pangatwa naman pa yung part na yun. Charotera ka talaga. Mag-ingat ka lagi dyan sa Macau, ha? Yes po. Pagka bumalik kayo dito, Papa Jack, libre kita ng, vegan. Sige. Oo. Mag-ingat ka dyan, Abangan ko mama. yan. Sige po. Thank you, Alright. Papa Jack, for your time. Yeah, thank you very much for having this call. Thank Bye-bye po. you. Bye-bye.